So okay mga paps, musta pala, ngayong araw pala mag-update lang ako sa solar setup ko. So yung solar setup ko kasi dati, una tatlo lang. Yung tatlo lang yun. Ngayon, nagdagdag ako ng dalawa, tapos nagdagdag ulit ako ng dalawa, tapos nagdagdag ako ng tatlo. So, 10 na lahat yan. So yung itong kabuuan nito, isang panel 300 watts. So ang kabuuan nito 3,000 watts na yan. Okay? So bakit ako nag-setup ng paunti-unti, hindi yung isang buo, yung mahaba na solar panel. Kasi ang una kong plano mga paps, talaga, yung backup lang, tatlo lang. Parang backup energy lang siya. Nung nagustuhan namin yung sistema, medyo alam mo na, nakakatipid kami. Talagang nakakatipid talaga kami. Nagdagdag ako ng dalawa, tapos yan, dinagdagan ko na, kinumpleto ko na 10. Okay? So hindi ko na pinalta ng isang buo yan kasi okay naman ako dyan sa setup na yan. So ang isang panel 300 watts, tapos ang VOC niya around 49, 48, 49. So etong 10 to, pasok pa to sa sa hybrid inverter ko na POW-MR. So yung POW-MR ko 450 volts. So pasok na pasok yan. Wala nang problema. Naka-series yan, series connection lahat yan. Okay? So ayan siya. Kita niyo naman. Papakita ko sa inyo mamaya yung ibang harvest ko. Ayan. Kabit ko lang Ayan. Ito tayo. Ayan. Unti-unti kasi yan mga paps, hindi ko binigla, kumbaga parang unti-unti muna. Nagustuhan namin kaysa magpalit kami, dinagdagan ko lang, mura lang kasi yung panel na yan. So yung panel na yan dati nung binibili ko, may 3.3, 3.4, 3.5 lang isa. Okay naman kasi nakaka-discount ako, pero nung huli nagmahal na sila Yung tatlong binili ko ngayon, nasa 4,000, 4,1 basta 4,000, nagtaas na sila Okay? So pare-pareho sila ng ng VOC, pare-pareho din sila ng ng wattage. Pare-pareho, isang store ko lang binili niyan yan. Budget meal lang yan mga paps. Dati pero ngayon nagtaas na sila Pakita ko sa inyo yung magiging harvest ko sa baba. So ito mga paps, ayan 7:45 AM, aga pa. Tingnan niyo yung harvest ko, ayan, 1.1 kilowatts. Tapos yung voltage ko, check nyo. Yan, 401 volts. Okay? So yung voltage, hindi naman porket 49 volts yung binili mo na panel, 49 volts yun. Ano yun? May tolerance yun. So merong plus or minus 3, minsan plus or minus 4. May tolerance yun. Kaya hindi mo masasabing yun ang eksaktong volts na makukuha mo. So naka-series kasi yan naka-series. Okay? So dapat isipin nyo 10 panel, 49 volts o 45 volts, dapat 450 yan. May mga losses rin yan mga paps. Tuloy nyo yung wire ko, medyo mahaba. Tapos meron tolerance yung kada panel. Okay? Tapos yung harvest ko ulit, pakita ko Yan, 1.1. Yan. Tapos, yan. Ayan siya. Ngayon, yung Meralco bill ko, yung 2 buwan kong setup to, natapyasan na talaga. Natapyasan na. Papakita ko sa inyo sa susunod. Ngayon, yung pangatlong bill ko siguro, ewan ko, baka doon ko ipapakita sa inyo. Papakita ko sa inyo kung ano yung progress ng yung improvement ng Meralco bill ko. Kung gaano siya bumaba. Okay? Kasi kaya ako nagdagdag ng panel, medyo malakas yung namin, yung tawag dito, yung steamer namin, although sapat naman yung setup ko, kaso nga lang, may pagkakataon kasi na pag makulimlim, nahihirapan mag-charge yung battery Kumbaga kinakapos pa rin ako. Okay? So para lang sigurado. Meron ako steamer medyo malakas 'yon. Tapos bumili kami ng induction cooker. Medyo syempre alam niyo naman malakas 'yon. Aircon, pero yung steamer, rice cooker, yung mga yan, microwave, yung mga heater malalakas yan. Kasi yung aircon bumababa naman yan kahit paano. Okay, so ayan siya. So paano mga paps, hanggang dito na lang yung video ko. In-update ko lang kayo regarding sa solar setup ko. Yan. Siguro susunod na video ipapakita ko sa inyo kung magkano na natapos na bill. Kasi kaka-setup ko lang nung yung tatlong yun Okay? So paano mga paps, maraming salamat sa inyo.